Preservation and safekeeping of evidence. Ano ang preservation? Ano ang safekeeping? Kung halimbawa bumibili kayo ng isda, tapos bukas nyo pa lulutuin, anong ginagawa nyo? Saan nyo nilalagay? Isold sa rep, sir. Ha? Isold sa rep, pero ma-preserve sa dili madaot. Para ma-preserve, para hindi masira, para hindi mamaho, at para mapanatili yung freshness niya. Yung para fresh ko pa rin siya, di ba? Safekeeping, nakipsip nyo rin para hindi siya pusain o hindi siya kainin ng mga ng pusa at saka ng aso. Tama? Ganun din ang ebidensya. Kailangan siyang i-preserve, kailangan siyang i-safekeep para hindi siya masira, para mapanatili ang kanyang integridad. Para i-present doon sa court kung anong nakuha siya, kung anong kondisyon niya nung kinulik siya sa crime scene, ganun pa rin ang itsura niya or yung kondisyon niya during the court presentation. Okay? Why proper preservation matters? Para ma-maintain, to maintain the integrity of evidence. Para ma-ensure ang admissibility sa court. Para tanggapin ng korte ang ebidensya, kailangan may integridad siya. No? At i-protect ang chain of custody to support accurate analysis and interpretation. Kung ano man yung findings, kung ano man yung outcome, findings ng mga forensic examiner, masuportahan siya. Kasi hindi lang basta may findings na, may reports na, yung forensic examiner, basta lang ibisabit sa court, hindi gano'n. Kailangan niya pa rin mag-appear sa court to justify, to explain the process and his or her findings. Bakit gano'n ang findings niya? Ano yung ginawa niya? Bakit gano'n ang resulta? Ito, guideline number 1, chain of custody. Kung mapapansin nyo, as illustrated in these slides, ito, kung napapansin nyo yung apat to, apat na oblong. Nakita nyo? Ito yung chain of custody. Imagine na lang na kadina to chain. Imagine na lang na kadina to. Ito ngayon ang new directives of the Department of Justice. The 4 links. Kaya apat siya kasi 4 links. Apat. When I was assigned in Pasig, NCR, as operatives, ang ginagawa namin doon is 3 links. Wala tong pangalawa. From suspect, pag nanghuli kami dati, pag nakahuli kami, nakakumpiska kami ng ebidensya sa suspect, dinidiretso namin sa forensic examiner, sa crime laboratory. At kay crime laboratory, kay forensic examiner, pinapasa niya o sinasabit niya sa court. Kaya 3 links lang. Ngayon, ang directives ng DOJ is 4 links. From suspect to seizing officer, ipapasa niya kay evidence custodian and evidence custodian to forensic examiner and forensic examiner to the court. 4 links. Kaya strict adherence is essential. Kaya pag hindi mo siya sinunod, hindi natanggapin yung kaso ng piskalya. Document every transfer of evidence. Every movement, lahat ng movement ng evidence kailangan documented. Kailangan nakasulat, termado, along with the date and time. Kung kanino mo binigay, kung kailan, at kung saan. Minimize tampering or contamination. No? Kailangan i-secured ng maayos. Kasi dyan nagbabase ang judgment sa court, nagbabase sa ebidensya. Hindi sa mga pinagsasabi at hindi sa hula ng judge, hindi sa pakiramdam niya, kung hindi magbase siya kung ano ang ebidensya. This is my affidavit. Affidavit ko to. Tunay kong affidavit to na sinabit ko sa court. Mapapansin nyo, itong naka-highlight sa taas, I, basis G, left Garcera of legal age, yan, una pa yung member. Jump tayo sa item 22, nakalagay dito. Tignan nyo After which, in our presence, together with Honorable elected official,
and Mr. Ganito, media practitioner, corporal searcher started to conduct body search to the suspect. Diba? Maliban sa documented siya, nakalagay din sa affidavit. Lahat ng activity. Sa item 27, ito, within our presence, corporal searcher mark all disease, pieces of drug and non-drug evidence and recorded them on the inventory receipt of property seized. Diba? Nung nakuha niya, nung nakumpiska niya yung mga ebidensya, isinulat niya sa inventory form. Lahat. Sa item 29, afterwards, corporal searcher turned over to me the 3 pieces of heat-sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance suspected to be shabu. And the non-drug evidence, and he signed the chain of custody form. Diba? He signed the chain of custody form. Pumirma siya sa chain of custody to document the transfer of evidence from the position of the suspect, whom he was recovered, from him to me, or to the evidence custodian. Nakadokumento, nakasulat. Imagine nyo Dito sa item number 30, with that, I received the 3 pieces of heat-sealed transparent plastic sachet containing white crystalline substance and suspected to be shabu, subject to position, along with the non-drug evidence, and I also signed the chain of custody form. Diba? Nung pinasa niya sa akin yung ebidensya, pumirma siya ng chain of custody form. Nung tinanggap ko sa kanya yung ebidensya, pumirma rin ako ng chain of custody form. Para siguradong dokumentado. No? Jump to item number 34, after which I submitted the pieces of drug evidence contained in a self-sealed transparent plastic bag to the forensic unit and were received by forensic chemist. So, kung napapansin nyo, maliban sa chain of custody form, nakasulat siya, naka-state siya sa affidavit. Kasi dyan tinitingnan ng korte kung papaano pinangalagaan, kung papaano ginawakan ang ebidensya. Kasi pag hindi na satisfied ang korte kung paano natin in-store or sinecure ang ebidensya, dismiss ang kaso. Useless ang police operation. Guidelines number 2, examiner's rule. Ang examiner's rule personally turns over evidence to the custodian. Hindi yan yung police operation turn over na ng custodian sa forensic examiner, hindi yung ibabalik Itong evidence custodian na sinasabi sa guideline number 2 is the evidence custodian of their units. Sa forensic unit, meron silang evidence custodian na yun yung nakatalaga para ingatan yung mga ebidensyang ipinapasa sa kanila o ibinibigay sa kanila ng mga operating units. Anong kailangan? As illustrated in these slides, makita nyo yung paper bag, sinusulatan, kailangan din may label, yung ebidensya, including the case number if available, pangalan ng suspect, date and time, at kung ano yung ebidensya, kung anong klaseng ebidensya yon. No examiner keeps evidence after examination. Si forensic chemist, hindi siya po pwedeng mangalaga ng ebidensya kasi kung gagawin niya yon, sa dinabi-dabing ebidensyang hawak niya, baka makalimutan niya kung saan ilalagay o saan niya itinago. Kahit nga tayo, di ba? Minsan cellphone, wallet, makalimutan natin kung nasaan Kailangan pang i-miss call para marinig, makita natin, di ba? Ito pa kayong mga ebidensya na minsan may mga ebidensyang maliliit pero valuable kung hindi makalitan. Kaya kailangan ng evidence custodian ng unit para siya yun lang ang trabaho niya. Parang kung sa mga private company, bodigero, warehouse man, mga ganun. Custodian documents receipt and release of evidence. If requested or when requested by the courts, kailangan bago niya i-release yung ebidensya, kailangan din ng documents or i-dokumento, resibuhan kung sino magdadala, sino magsasubmit, anong oras, kung anong ebidensya. Kailangan talaga dokumentado. Hindi ibig sabihin, halimbawa, 1 kilong shabu, 2 kilong shabu,
yung 2 kilo yung dadalhin sa court. Ha? Babawas lang dyan ng 10. Kahit 1 gramo lang or 5 grams lang, to make the court satisfied or maniwala na yung white crystalline substance ngayon ay shabu. O yung ginamit niya sa krimen na baril ay nakuha nga ng operating unit or ng responding officer na nandun talaga sa evidence custodian yung baril na yun. Baka kasi picture lang, kailangan ipakita sa court. Guidelines number 3, secure storage. Makita nyo sa slide, no? Ang storage, nakasegregate, hiwa-hiwalay. Hindi paghalu-haluin. Ito, summarize lang. Summary ng chapter 1. Ito ang pinaka-importante. Maintain chain of custody. Proper documentation, secure and separate storage, and special handling for hazardous materials. To conclude, proper preservation is crucial for justice. Adherence to guidelines ensure evidence integrity and safeguards the legal process. Why crucial for justice? Dahil ang courts ay nagbabase sa ebidensya. Hindi nagbabase sa emosyon, hindi nagbabase sa hula-hula or akala, kung hindi sa ebidensya. Kaya nga if you observe nga yung estatwa ng justice is babae na may hawak ng timbangan na nakapiring. Kasi ang ibig sabihin babae dahil ang batas ay walang kinikilingan maging sino ka man, ano? Babae ka man, lalaki ka man, disabled ka man, PWD, no? Member ka man ng LGBTQ+, bata ka man, matanda ka man, pantay-pantay ang ating batas. At bakit may piring? Kasi nga hindi niya tinitingnan sa itsura, hindi siya nakabase sa personal na pananaw, kung hindi nakabase siya sa bigat ng ebidensya, kaya may timbangan, no? Kaya may timbangan yung estatwa ng justice.